Headquarters ng OWA para doon sa impormasyon na nakuha natin na isang kababayan natin sa Israel yung dinukot umano noong Sabado. At ngayon nga ay bibigyan tayo ng latest update ni Administrator Arnel Ignacio tungkol dito sa OFW na ito dahil simula kahapon ay nilalakad na natin yung kinaroroonan o kung ligtas ba itong si Lester Pacheco. So, magandang umaga, Administrator. Magandang umaga, Rainiel. Sir, pa-update kami dito sa OFW na to na umano'y dinukot nga ng grupong Hamas. Si Leonor Pacheco. Nakatanggap kasi kami ng mga reports na siya ay nasa ospital pero katulad ng ikukumpirmahin natin ito mabuti. May mga nag-send sa akin kasi ng mga pictures na siya ito. But of course, yung lahat ng mga ganito mga informasyon, even though pictures were sent, we need to confirm and verify. Okay. So since ito yung inyong report, matutulungan niyo kami rito, but we can share these pictures with you para rin makumpirma nyo doon sa nagbigay sa inyo ng report. Sir, bukod dyan sa OFW na na-trace natin na nasa ospital na, of course, nakausap din natin kasi kanina yung asawa naman itong nawawalang OFW at sinabi niya nga na by visual, nung tinignan niya yung litrato, baka pwede natin pakita, sir. Ito kasi ang aming pinapakita ang sabi niya, hindi raw ito. By visual, hindi raw iyan. Pero, of course, we need to verify na up until now kung siya ba yan or doon. Pero, ngayon, sir, bukod dito kay Mr. Pacheco, may iba pa bang napaulat sa inyo, sir, na nawawala na mga kababayan natin? Most especially, itong mga estudyante umano ng agro. Doon sa agro, ayan, nakumpirma natin na hindi naman sila yung tinutukoy na nawawala. Yung unang tatlo na binanggit. Ang na-report sa amin ito, ang nag-report na nga, Israeli yata ito si Loretta Alacre. So ito yung ating hinahanap and we will provide you with updates as to her whereabouts and hanapin natin rin yan. Alright. So bukod po doon sa mga na-hostage umano na kababayan natin at sa ngayon ay nawawala pa, meron po doon sa South Israel na around 200 on your data na greatly affected by this conflict. Paano po yung gagawin? May repatriation program ba na nakaabang para dito? Ito, i-distinguish lang natin yung Gaza Strip, nandito ang karamihan ng mga ating mga OFWs sa Ashkelon, Ashdod at saka doon sa Sderot. Nandito yung mga overseas Filipino workers. Ngayon yung iba rin naman na binabanggit na nasa Gaza, 137 ito, hindi ito yung nasa strip. Ito naman mga residente na ron, nakadalaan na karamihan sa kanila ay asawa ng mga Palestinians. So, kung kung nag-warning na nga sila na itong area na to ay dito magre-retaliate heavily ang Israeli forces. So dito naka-ready lang tayo for full clearance para mailikas natin yung ating mga kababayan. We can bring them all to Tel Aviv. So sir, pagdating sa Tel Aviv, ang pangamba naman ng mga kapamilya natin dito sa Pilipinas, sa mga OFW na yan, ay may ligtas ba na masisilungan doon sa Tel Aviv? Lalo na yung ilang OFW na nakausap natin mula sa Tel Aviv ay nakakarinig na rin ng mga pagsabog. Total naman, we're working very closely together with the embassy, kay Ambassador Lailo at ang DMW nandun din at ang OWA. Kung ano yung pangangailangan nila, basta sila ay nalikas, na natin yan, kayang-kaya na nating i-provide yan. Sir, with regard to the figures, ano na po ang pwede nating maibigay? May mga casualty, injured, or still nawawala po dyan sa isa? Pagdating dito sa mga figures na to, lahat kailangan nating i-kumpirma Dahil as of now, na matindi ang palitan ng putukan, it's really very difficult na makapagbigay ng verified reports. Although, itong mga situationers na ito ay nakakarating sa amin, mas mabuti na dito tayo sa side ng caution. Mahirap kasi basta magbigay ng mga numero. Pero so far, wala pa tayo talagang yung nasasabi na matindi, na napatay ng mga Pilipino, wala namang patayong reports sa ganyan. Basta nakabantay tayo mabuti. Yun na lang, yung mga kumakalat na mga larawan, mga videos na unverified, nakikiusap lamang tayo na huwag na po nating ikalat yan kasi kada transmission yun yan ay maaaring ma-detect itong ating mga kababayan as to their location and can put their situation in grave jeopardy. Mahirap. And baka at nag-instill lang ng unnecessary fear. Baka mamaya hindi naman kasi totoo, lalo lang nagkakaroon ng takot. Ang kailangan nga natin ngayon clearer minds para makapag-implement tayo mabuti ng ating mga plano as to how we will respond to the needs of our OFWs. Sir, mabalik tayo dito sa topic kay Mr. Pacheco. Ito kasi yung medyo tinututukan sa ngayon dahil pinaghahanap siya simula pa nung Sabado. Ang sabi po nung leader ng Filipino community, confirmed na kinuha siya at may video rin ito. Pero sir, eto bang na pinapakita niyong larawan? Ano pong detalye dyan? Saan siya nakuha? Saan siya nasagip? Wala pang sinasabi sa aming detalye. Sinabi lang, ito si Galianor at sinend sa amin itong larawan na to. So again, ito yung sitwasyon natin ngayon, Kasi we're getting information na ganito. So laging kailangan nating ma-kumpirma kung ito nga. Alright.